Patuloy ang pagpapaalala ng National Bureau of Investigation ukol sa iba't iba at bagong modus ng mga scammer sa panloloko. Isa na riyan ang sangla tira kung saan libo-libo ang natatangay ng mga ito mula sa iba't ibang tao. Kung ano ang parusang kakaharapin ng mga sangkot, alamin sa report na ito. Nagbabala ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa mga panibagong modus ng mga manloloko sa pamamagitan ng sanlatera scam. Dito, ginagamit umanong collateral ang isang property o bahay sa pagpapautang. Mangutang ang isang individual sa isa pa at ang kapalit, papayagan niya itong tumira sa isang property hanggang mabayaran nito ang kanyang utang at interes. Pero kapag nabigay na ang inutang na pera, ang nagpautang, hindi umano makakalipat o makakatira sa isinanlang property dahil hindi naman pala ito pagmamay-ari ng nangutang. Kadalasan, hindi lang isang tao ang inuutangan at ini-scam ng mga gumagawa nito. Inaalok kasi nila ang bahay sa maraming tao, kaya limpak-limpak na salapi ang nakukuha rito. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga sangkot sa sanglatira modus? Ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring kumaharap sa syndicated estafa na nasa ilalim ng Presidential Decree No. 1689. Sa Section 1 ng nasabing kautusan, ang syndicated estafa ay anumang uri ng estafa na ikinokonsidera sa ilalim ng Article 315 at 316 ng Revised Penal Code. Ang karagdagang kondisyon dito ay dapat ginawa ito ng isang sindikato at kung ang perang kinolekta mula sa mga stockholder, miyembro ng bangko, kooperatiba at iba pang asosasyon ay napunta sa maling paggamit o mali ang pinaglaanan, mapapatawa ng panghabang buhay na parusa ang mapapatunayang guilty sa syndicated estafa. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!